Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1601. Parehong natulala sina Alex Rockefeller at Luna Flores. Gayunpaman mula sa mga mata ng kausap mas lalo siyang nabigla. Nanlamig ang buong katawan niya at patuloy siyang umatras. At saka, sa boses niya, masasabi nilang babae siya. Matapos matigilan ng kalahating segundo ay agad na sumugod si Alex at sinunggaban ang babae ng malapit na itong makatakas. Tinakpan niya ng kamay niya ang bibig niya. Huwag kang gumawa ng tunog. Pag-uusapan natin ng maayos. Mahinang sabi ni Alex. Ito ang panloob na bahagi ng Hialeah Valley at may isang hanay ng mga bahay sa unahan. Nakikita pa nila ang ilang taong naglalakad papasok at palabas ng mga bahay. Kung hindi sila nag-iingat, mapapansin sila. Hindi nagtagal, tahimik silang tatlo na pumasok sa isang maliit na kagubatan sa malapit. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang mukha ng babaeng ito ay natatakpan at siya ay pumuslit pa. Sa katunayan, hindi siya mula sa Hialeah Valley. Nawalan din ng imak si Alex sa pagkakabangga niya sa isang tao na nagkataong palihim na pumasok sa lugar para magnakaw ng gamit. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Malamang dahil ang Hialeah Valley ay sobrang tukso para sa mga magnanakaw. Snap! Gumamit si Luna ng naputol na sanga ng puno at sinundot ito sa leeg ng babae. Sa isang galaw tinanggal ni Luna ang maskara sa kanyang mukha. Siya pala ay medyo batang babae. Sa katunayan, medyo kaakit-akit ang hitsura niya. Sino ka? Tanong ni Alex. Kinakabahang umiling ang babae at tumanggi siyang magsalita. Huwag ka nang magtanong. She's from Floral Valley, sabi ni Luna. Paano mo nalaman iyon? Curious na tanong ni Alex. Nakita ko siya sa pantalan kanina, sabi ni Luna. Kumalaklak si Alex. Pagkatapos nito, naalala niya kung paano kumilos ang babaeng ito. Bakit may taong mula sa Floral Valley na pumuslit sa Hialeah Valley? Maaari ka bang maging isang especially iyan na Hialeah Valley na ipinadala sa Floral Valley? Tanong niya na may gulat na ekspresyon sa mukha. Nanatiling tahimik ang babae. O marahil ikaw ang manliligaw ng isang gwapong dude mula sa Hialeah Valley. Pumuslit ka ba dito para lihim na makipagkita sa kanya gamit ang pagkakataong ito? Tanong ni Alex. Nanlaki ang mga mata ng babae. Nabigong makatakas sa mga mata ni Alex ang reaksyon niya at alam niyang mali ang hula niya. Samantala, agad namang pinutol ni Luna si Alex. Sa tingin mo ba lahat ng tao ay palihim na katulad mo, nakikisalamuha sa ibang tao? Tanong niya. Kailan ko ginawa yon? Ako ang naloko para makipag-sex, okay? Ganti ni Alex. Umuso si Luna. Pagkatapos noon, malamig niyang tinitigan ang babae. Sabihin ka agad sa amin ang tungkol sa iyong background at kung bakit ka naririto. Kung hindi, kabalan kita at ibibitin sa banyo ng mga lalaki. Pagkatapos nito, isusulat ko na isa kang especially iya mula sa Floral Valley sa buong katawan mo. Nanginginig ang babae nang marinig ito. Maliwanag, hindi niya akalain na may gagawa ng ganoong kalupit sa kanya. Magsalita ka. Noon, nasa dibdib na ng babae ang kamay ni Luna. Inawakan pa ng daliri niya ang nakausling bahagi. Kitang-kita ni Alex na may goosebumps sa leeg ang babae. Agad na lumitaw ang kanyang goosebumps. Napatingin si Alex kay Luna na may gulat at curious na ekspresyon. Maaaring ang taong ito ay interesado rin sa mga babae. Sa itsura ng galaw ng kamay niya parang sanay na siya. Magsasalita ako. Pumunta ako sa Hialeah Valley para magnakaw. Ang mga access token, sabi ng babae. Nagkatinginan sina Alex at Luna. Anong mga access token? Ay access ang mga token sa Spiritual Valley Dungeon, sagot ng babae. Dungeon. Parehong nabigla sina Alex at Luna. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1602. Ipaliwanag ng detalyado. Sabi ni Alex Rockefeller. Samantala, nagsimula ng magbanta si Luna Flores. Bilisan mo, o sisimulan na kitang habaran. Ang iyong balat ay medyo makinis, binibini.
Bago ka ihagis sa banyo ng mga lalaki, baka i-enjoy ko muna ang katawan mo, hirit ni Luna. With that, pinisil ni Luna ang dibdib ng babae. Natigilan si Alex sa nakita. What on earth? Naiisip niya. Ang babae naman ay kinilabutan. Dahil sa hindi niya maisip na nangyayari sa kanya ang kasuklam-suklam na bagay, sinabi niya kaagad kina Alex at Luna kung paano nangyari ang lahat. Lumalabas na ang Floral Valley ay naninirahan din sa hanay ng Witch Mountain. Samantala, ang mga miyembro ng mataas na antas ng Floral Valley at Hygeia Valley ay nagkataon na nakadiscover ng piitan sa mas malalalim na bahagi ng Witch Mountain ilang dekada na ang nakalipas. Mayroong mga espiritual na halamang gamot sa lahat ng dako sa loob at ang mga mapagkukunan ay sagana. Napakakapal din ng espiritual na enerhiya doon. Tinawag nila ang lugar na ito na Spiritual Valley Dungeon. Gayunpaman, ang pasukan ng Spiritual Valley Dungeon ay mapanganib. Upang makapasok sa lugar, kailangan ng isang uri ng access token na tinatawag na Spiritual Valley Token. Gamit ang token, ang isa ay madaling makapasok at makalabas. Gayunpaman, may limitadong bilang ng mga Spiritual Valley Token. 20 lamang sa mga naturang token ang umiiral. Parehong gusto ng mga tao mula sa Hygeia Valley at Floral Valley ang Spiritual Valley Token. Sa huli, nagpasya sila kung sino ang mag-aangkin ng pagmamayari sa pamamagitan ng mga kompetisyon sa paggawa ng tableta. Samantala, narito ang babaeng ito para magnakaw ng mga token. Bakas ang pinanubik sa mga mata ni Luna matapos niyang marinig ang lahat ng ito. Nakapasok ka na ba sa loob? Tanong ni Luna. Tumango ang babae. Isang beses na akong nakapasok doon, ngunit napakadelikado sa loob. Mayroong mabangis na mababangas na hayop na mas mabangis at mas malakas kaysa sa alinmang mabangis na hayop sa labas. Hindi mga mabangis na hayop iyan. Mga demonyong hayop sila, sabi ni Luna. Dahil ang dalawang sekta ay natuklasan ng piitan sa parehong oras at mayroong 20 Spiritual Valley Token, bakit hindi mo na lang ito hatiin ng pantay-pantay? Hindi ba pwedeng 20 tao ang sabay na pumasok sa piitan? Hindi pa ba sapat iyon? Tanong ni Alex. Mukhang alam na alam ni Luna ang bagay na ito. Ang mga tao ay palaging may kasakiman at lahat ay may kanya-kanyang agenda. Sa napakaraming mapagkukunan sa piitan, gugustuhin ng sinuman ang lahat para sa kanyang sarili. Bukod sa Hygeia Valley at Floral Valley ay magkasama sa Witch Mountain at pareho silang gumagawa ng mga table tasks. Kung iisipin, malamang mga kakompetensya sila, hindi ba? Sabi ni Luna. Ang Floral Valley at Hygeia Valley ay talagang may parehong pinagmulan. 2 siglo na ang nakalilipas, tanging ang aming Floral Valley ang umiral. Walang tinatawag na Hygeia Valley. Ang mga ninuno ng Hygeia Valley ay nagtaksil sa Floral Valley at nagtayo ng kanilang sariling sekta bilang Hygeia Valley. In terms of authenticity, Floral Valley is the authentic sect, sagot ng babae. Pagkatapos ng isang post, nagsimulang magtanong ang babae. Sino kayong mga tao? Nandito ka ba para nakawin ang Spiritual Valley Token? Maghintay ka, hindi mo man lang alam ang tungkol sa Spiritual Valley Dungeon. Since nakapasok ka, parang ang dami mong alam sa spell formations. Nandito ka para nakawin ang Spiritual Valley Token. Samantala, nandito kami para nakawin ang Dragon Bloodvine. Bakit hindi tayo nagtutulungan? Tanong ni Alex. Saglit na natigilan ang babae. She then shook her head. Hindi mo maaaring nakawin ang Dragon Bloodvine, sabi niya. Bakit ganun? Ang Hygeia Valley ay walang anumang Dragon Bloodvine. Ang Hygeia Valley ay walang anumang Dragon Bloodvine. Makikita mo lang ito sa Spiritual Valley Dungeon. Ano? Paano mo nalaman iyon? Binubuksan ng Spiritual Valley Dungeon isang beses kada 3 taon. 3 taon na ang nakalipas, inilipat na ng mga tao mula sa Hygeia Valley ang Dragon Bloodvine sa Spiritual Valley Dungeon. Iyon ay dahil nahihirapan silang mapanatili ang Dragon Bloodvine, paliwanag niya. Tumango si Luna. Ito ay nangangahulugan na kailangan din nating pumunta sa Spiritual Valley Dungeon, sabi niya. Nasaan ang mga token? Tanong ni Alex.
Ang Custody of the Spiritual Valley Token ay binabago minsan tuwing 3 taon. Sa pagkakataong ito, ang mga token ay nasa kamay ng Hygeia Valley. Ang master ng Hygeia Valley ay malamang na mayroon nito. Sagot ng babae. Mahinang singgal ni Luna. Sa iyong mga kasanayan, maaari mo bang nakawin ang mga ito? Sinaman ang tingin ng babae si Luna at biglang tumawa. Marunong akong gumamit ng lason. Natigilan si Luna. Anong lason? Pagkatapos ng tanong, biglang may naramdaman si Luna sa kanyang katawan. Ang kanyang paghinga ay naging hindi pantay at ang kanyang demonic chi ay nagsimulang mag-freeze. Samantala, kamina din ang kanyang paa. Pagkatapos noon, bumagsak siya sa lupa. Nalason ba ako? Tanong ni Luna. Paumanhin. Nilason ko kayong dalawa kanina. Hindi ka nito papatayin, bagaman. 3 araw ka lang tatantanin nito. After 3 days, you'll wake up, paumanhin ng babae. Thud. Namatay si Luna sa lupa habang ang ulo ay nakasandal sa lupa. Lumingon ang babae kay Alex noong una, akala niya ay mahuhulog din ito kagad sa lupa. Gayunpaman, napansin niyang tila masigla pa rin ito at ganap na gising. Nabigla siya. Ikaw. Bakit hindi ka nawala ng malay? Kumalaklak si Alex. Ang kaunting lason na ito ay hindi ako kayang patumbahin. Bulalas niya. Pagkatapos nito, kinuha ni Alex ang isang tableta at pilit itong itinulak sa bibig ng babae. Nakakahiya kung hindi ko ibalik ang regalo mo. Eto, subukan mo rin ang lason ko, he chuckled. Kabanata 1603. Tapikin. Tapikin. Tinapik ni Alex Rockefeller ang lalamunan ng babae ng 2 beses at ang tableta ay agad nagwamulong pababa. Ikaw, ano ang pinakain mo sa akin? Tanong ng babae na may pagtataka. Nakaramdam siya ng lubos na kumpiyansa tungkol sa kanyang mga diskarte sa pagkalason, hindi pa banggitin kung paano siya gumamit ng walang amoy at walang lasa na lason. Hindi ito maaaring maramdaman ng mga ordinaryong tao. Kahit ang amo ng Hygeia Valley ay hindi ito mapapansin. Sa oras na mapansin niya ito, mabibiktima na niya ito. Iyon ang dahilan kung bakit siya pinadala ni Floral Valley. Gayunpaman, bakit walang nangyari kay Alex Rockefeller kung malinaw na naapektuhan siya ng lason? Pinilit pa siya ni Alex na kainin ang kanyang tableta. Agad na natunaw ang tableta sa kanyang lalamunan. Gayunpaman, hindi tulad ng karaniwang gamot, ito ay naging isang malagkit parang buhay na nilalang pagkatapos matuno. Malinaw na naramdaman ng babae na ang bagay ay hindi pumasok sa kanyang tiyan. Sa halip, natigil ito sa pagitan ng kanyang trachea at esophagus. Hindi, ito ay gumagapang. Ha! Ha! Pilit na umubo ang babae habang sinusubukang ay ubo ang bagay. Gayunpaman, ang bagay ay tila kumapit sa kanyang laman at hindi gumagalaw. Hindi ito lalabas sa lahat. Bukod dito, habang gumagalaw siya, mas malakas itong sinipsip sa kanya. May naramdaman pang ang sakit. Pakiramdam nito ay pinipilit nitong ipasok ang kanyang mga baga. Nagtataka ako kung maaari mong alisin ang parasitic poison ng Canyonland. Mahinang tanong ni Alex habang sinusundo si Luna Flores. Matapos suriin ang pulso ni Luna, alam ni Alex na tama ang babae. Ang lason ay hindi nakamamatay, ngunit si Luna ay natutulog sa loob ng 3 araw. Ang parasitic poison ng Canyonland. Bulalas ng babae. Namutla ang mukha niya. Sa katunayan, ang parasitic poison ay napakalakas na alam ng maraming tao ang tungkol dito sa kabila ng Canyonland. Maging ang isang taga Floral Valley ay natakot nang marinig ang tungkol dito. Bigyan mo ako ng lunas. Sabi ni Alex. Magpalit tayo. Sabi ng babae. Nagsimulang tumawa si Alex. Ang iyong lason ay hindi nakamamatay, ngunit ang sa akin ay. Bukod dito, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Patusok ang uod sa iyong tiyan at magiging sanhi ito ng pagkabulok. Ang iyong buong mukha ay mahahawahan ng mga uod at magkakaroon ng mga butas sa buong katawan. Kahit na ang mga taong may trypophobia ay matatakot hanggang mamatay. Ugh! Hindi na kinaya ng babae. Nakaramdam siya ng panginginig mula sa pakikinig lamang.
Ano ang dapat kong gawin para mabigyan mo ako ng lunas? Tanong niya. Napakasimple nito. Tulungan kaming makapasok sa Spiritual Valley Dungeon at makuha ang Dragon Blood Vine. Pagkatapos nito, gagamutin kita ng lason, sabi ni Alex. Dahil sa pakiramdam na walang magawa ang babae kundi pagalingin si Luna sa lason. Ubo. Umuubo si Luna pagdating sa. Bilang isang demonyong babae, talagang nalason siya ng hindi namamalayan. Namatay pa siya dahil sa lason. Bilang isang taong may napakalaking kapangyarihan at malawak na kaalaman, pati na rin ang mahusay na mga ambisyon, ito ay halos isang bagay na hindi mapapatawad. Naisip ni Alex na baka masiraan ng isip si Luna at mapatay agad ng sampal ang babaeng ito. Gayunpaman, hindi niya ginawa iyon. Sa halip, nagngangalit si Luna. Napakagaling. Tatandaan ko ang aralin ngayon. Hindi ko ito makakalimutan at hindi ko nauulitin ang ganitong pagkakamali, she said. Sa huli, nagkasundo silang tatlo. Una nilang ninakaw ang Spiritual Valley token mula sa amo ng Hygeia Valley. Sa huli, pagkatapos mahanap ang tamang lugar sa sobrang kahirapan, nakita talaga nila si Herschel Lancaster, ang pinaka-senior na disipulo sa Hygeia Valley, na nakikipag-usap sa isang lalaki sa kanyang unang bahagi ng 50. Nanliit ang mga mag-aaral ni Alex. Agad niyang sinunggaban ang babae mula sa Floral Valley. Samantala, huminto rin kaagad si Luna. Dati, muntik na siyang mapatay. Kaya naman, medyo nag-iingat pa rin siya kay Herschel. Kahit na gusto niyang patayin siya, kailangan niyang mag-set up ng isang detalyadong bitag. Ang espiritual na kapangyarihan ni Alex na binago ng Force ay nagtataglay ng kakayahang itago ang aura ng isang tao. Agad niyang ginamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan para itago silang dalawa. Si Herschel ay isang dalubhasa sa nascent soul at ang kanyang espiritual na kamalayan ay napakalakas. Matutuklasan niya ang mga ito mula sa pinakamaliit na paggalaw. Herschel, narito ang 20 Spiritual Valley Token. Ibibigay ko sila sa iyo. Hindi mo dapat hayaan silang mahulog sa mga kamay ng mga babaeng iyon mula sa Floral Valley. Mula ngayon, ang sikreto sa loob ng Spiritual Valley Dungeon ay dapat na tayong dalawa lang ang nakakaalam. Nobody else must find out about it, sabi ng nasa katanghaliang bulang na lalaki kay Herschel. Huwag kang mag-alala, guro. Sa mga access token sa aking mga kamay, walang sino man ang makakaalis sa kanila. May kumpiyansa na pahayag ni Herschel. Nagsimulang tumawa ng malakas ang nasa katanghaliang bulang na lalaki. Malaki. Matapos malaman ang tungkol sa sikreto sa loob ng piitan, ang iyong antas ng paglilinang ay tumaas ng husto. Matagal ka nang naging pinakamalakas sa mga tao ng Hygeia Valley. Sa katunayan, walang maraming tao sa mundo ang maaaring ihambing sa iyo. Marami kang magagawa sa mundong ito. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1604. Umiling si Herschel Lancaster. Guro, ang pagsakop sa Amerika ay hindi na ang layunin ko. Ngayon, gusto kong lumampas sa kaharian ng mga magsasaka, basagin ang kailaliman ng kawalan, at sumali sa hanay ng mga Diyos. Pagdating ng panahon, matutulungan din kitang humakbang patungo sa The Path of Gods, aniya. Mahusay, mahusay, mahusay. Ang nasa katanghaliang bulang na lalaki ay walang iba kundi si Dominic Brahms, master ng Hygeia Valley. Inulit niya ang salitang mahusay ng 3 beses. Sino ang hindi magnanais na tumungo sa The Path of Gods na binanggit sa mga alamat? Kahit na ang mga sinaunang emperador ay naghahangad ng immortalidad. Binubuksan ng Spiritual Valley Dungeon isang beses kada 3 taon. Sa pagkakataong ito, handa akong manatili doon ng mahabang panahon. Ang bilis ng paglilinang sa loob ay mas mataas din kaysa sa labas ng mundo. Susubukan ko ang aking makakaya upang malaman ang The Path of God sa lalong madaling panahon. Ibibigay ko ang 5 sa mga token ng pag-access sa mga junior para maghanap sila ng mga pagkakataon sa ibang rehiyon. Para sa mga tao mula sa Floral Valley. Nang sabihin ito ni Herschel, isang nakamamatay na tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang halaga ng tagumpay ng tao ay ang pagsasakripisyo ng 10,000 iba pa.
Ang isa ay dapat na handa na hindi pansinin ang maliliit na detalye. Upang makamit ang immortalidad sa pamamagitan ng The Path of Gods, ang ilang kamatayan ay hindi maiiwasan. Sinabi niya. Sinasabi mo bang papatayin mo ang mga taong ito? Tanong ni Dominic. May problema ka ba niyan? Balik tanong ni Herschel. Sa tingin ko ito ay hindi sapat. Sagot ni Dominic. Parang mas malupit pa ang ekspresyon niya. Ang Spiritual Valley Dungeon ay kailangang maging sikreto ng Hygeia Valley para sa ating pribadong kasiyahan. Walang mga tagalabas ang dapat makaalam nito. Dapat na hindi na umiral ang Floral Valley, harump ni Dominic. Nang marinig ito ng babaeng taga Floral Valley, nang inag ang kanyang katawan. Halos mapasigaw siya ng malakas. Sa kabutihang palad, natakpe ni Alex Rockefeller ang kanyang bibig sa oras. Gayunpaman, nabigla rin si Alex sa kanyang narinig. Si Herschel at ang kanyang amo ay halos nabaliw. Para maprotektahan ang isang lihim, talagang binalak nilang lipulin ang isang buong sekta. Naiintindihan. Pangungunahan ko ang lahat mula sa Floral Valley patungo sa Spell Formation at Poxane ko sila kaagad. Sabi ni Herschel. Pagkasabi nun, tumalikod na si Herschel at naglakad palabas. Ang babae mula sa Floral Valley na tinakpe ni Alex ang bibig ay nasa matinding gulat. Buong lakas siyang nagpumiglas. Gusto niyang sabihin sa mga tao mula sa kanyang sekta para mabilis silang makatakas. Lock. Isang mahinang katok ang maririnig. Inampas ni Luna Flores ang babae sa kanyang leeg para matamba siya. Tahimik na napatras silang tatlo sa isang lugar kung saan walang ibang tao. Ano sa tingin mo? Tanong ni Alex kay Luna. Hindi lang gusto ni Herschel na pumatay ng hanggang 100 babae mula sa Floral Valley pero gusto pa niyang sirain ang lugar. Ito ang base camp ng Hygeia Valley. Hindi perpekto para sa amin na gumawa ng isang hakbang. Kaya naman, susundan natin sila sa Floral Valley. Kapag ang dalawang partido ay malubhang nasugatan, kami ay magpapalusot sa kanila at aatake. Sabi ni Luna. Umiling si Alex. Gusto ko silang iligtas, sabi niya. Galit ka ba? Mamamatay ka. Bulalas ni Luna. Ang mga taong nagmula sa Floral Valley ay malamang na lahat ay eksperto. Ang mga nanatili sa base ng Floral Valley ay maaaring hindi makapagdulot ng malaking pinsala sa Herschel, sabi ni Alex. Tanungin natin siya. Sabi ni Luna bago ginaising ang babaeng taga Floral Valley. Nang magising ang babae, napaungol siya na gustong ipaalam sa kanyang amo. Pagkatapos noon, nalaman ni na Alex at Luna mula sa kanya na umabot sa 100 tao ang dumating ay talagang mga eksperto. Alam ng Floral Valley na hindi ganoon kadaling tutuperin ng Hygeia Valley ang wakas ng kanilang pangako. Kaya lahat ng dumating ay eksperto at nagpadala pa sila ng isang babae para nakawin ang Spiritual Valley token. Walang masyadong tao sa base ng Floral Valley. Pero na. Agad namang nagpasya si Alex na iligtas ang mga tao. Humingi rin siya ng tulong mula sa mga miyembro ng Floral Valley para labanan si Herschel. Sa kanilang pagtataka, nabangga talaga nila si Nanami Shochiko sa kanilang daan. Alex, bakit ka nandito? Nagtatakang tanong ni Nanami. Di asterisk man ito. Kailan ba natanggal ang maskara ko? Isip ni Alex. Kabanata 1605. Ako. Isang salita lang ang binigkas ni Alex Rockefeller bago biglang hamampas si Luna Flores at sinipa si Nanami Shochiko. Nawala ng malay si Nanami. Pagkatapos noon, malakas siyang nahulog sa isang palumpong sa isang malayong lugar. Kumunot ang noo ni Alex. Bakit mo siya sinaktan? Masama ba ang loob mo sa babae? Gusto mo bang ipatawag niya ang mga tao ng Hygeia Valley para palibutan at atakihin tayo? Anong idiot? Galit na sigaw ni Luna. Hindi ko sinasadya iyon. Sinasabi ko lang na gumamit ka ng sobrang lakas. Kaibigan ko siya, katwiran ni Alex. Paano magiging mabuti ang isang babaeng hinahangaan ng isang baliw na mamamatay tao? Payo ko, layuan mo siya. Bilisan mo, alis na tayo. Sagot ni Luna. Ang biglaang paglitaw ni Nanami ay isang interlude lamang.
Samantala, ang spell formation sa pangunahing pasukan ng Hygeia Valley ay na-activate na. Pinangunahan ni Herschel Lancaster ang ilan sa kanyang mga nakatatanda sa pangunahing pasukan upang salubungin ang kanilang mga bisita. President Bella, matagal na. Please pumasok ka. Ang presidente ng Floral Valley ay isang nasa katanghaliang gulang na babae na ang pangalan ay Alcina Bella. Medyo hindi nasiyahan, sumimangot siya at pinandilatan ng mata si Herschel. Pagkatapos ng lahat, siya ang presidente ng Floral Valley na dumating kasama ng hanggang 100 kanyang mga alagad. Hindi mahalaga kung ano, ito ay isang engranding setting pa rin. Medyo bastos ng Hygeia Valley na batiin sila ng kakaunting senior disciples. Nasaan ang iyong Panginoon? Sigurado siyang mayabang. Hindi na ba siya makalakad? Tanong ni Alcina. Ang uri ng poot sa pagitan ng dalawang sekta ay matagal nang kinikilala ng mga disipulo, lalo pa ang mga matataas na miyembro na tulad ng Master. Hindi nagustuhan ng Floral Valley ang Hygeia Valley dahil ang huli ay itinuturing na itinatag ng mga taksil. Samantala, naramdaman ng Hygeia Valley na ang Floral Valley ay binubuo lamang ng isang grupo ng mga kababaihan. Tumawa si Herschel. President Bella, nagbibiro ka siguro. Ang aking Panginoon ay abala ngayon at hindi siya maaaring tumabi. Iniling niya na batiin muna kita. Personal siyang pupunta mamaya. Kaya bakit hindi kayong lahat sumama sa akin sa lambak at magkakaroon tayo ng tsaa habang tayo ay nagpapahinga? Ano sa tingin mo? Tanong ni Herschel. Nagsimulang magsalita ang isang babaeng elder sa tabi ni Alcina, anong tsaa? Kami, ang mga tao mula sa Floral Valley, ay hindi maglalakas loob na uminom ng tsaa ng Hygeia Valley. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa loob nito? Let's cut the formalities and get straight to the point. Sisimulan natin kaagad ang paligsahan sa paggawa ng tableta. Tanghali na. Pagkatapos ng paligsahan, dapat ay pabalik na tayo, Alcina said. Kumalaklak si Herschel. Sige. Kahit anong sabihin mo, President Bella. Pupunta tayo at sisimulan kaagad ang paligsahan. Nakahanda na ang lahat, Ania. Handa na rin ba ang Spiritual Valley Token? Oo, nandito na lahat. Kinuha ni Herschel ang isang bag at binuksan ito para ipakita kay Flora. Mga taong lambak. Mayroong 20 Spiritual Valley Token sa loob ng bag. Ngayon, makakapagpahinga na si Alcina at ang iba pa. Sinundan nila si Herschel sa defensive spell formation ng Hygeia Valley. Matapos ang mahigit 100 taong Floral Valley ay pumasok sa defensive spell formation, nagsimulang tumawa si Herschel. Uminto siya sa paglalakad at malumanay na lumingon. President Bella, hindi ka dapat pumunta, sabi niya. Nagsimulang sumimangot si Alcina. Ang pag-uugali ni Herschel ay nakadama sa kanya ng pag-iingat sa loob. Masyadong kakaiba ang kinikilos ng lalaking ito. Herschel Lancaster, ano ang kahulugan nito? Tanong ni Alcina. Marahang iwinagayway ni Herschel ang kanyang kamay. Agad namang yumuko ang mga junior na kasama niya at nagsimulang umatras para makalayo sa lugar na ito. Nagsimulang sumigaw ang isang babaeng matanda. Herschel, ano bang pinagkakaabalahan mo? Bilisin mo at dalhin mo ang iyong Panginoon. Ano ang mas mahalaga kaysa sa kompetisyon sa paggawa ng tableta? Kung hindi niya pinapansin ang Spiritual Valley Dungeon, hilingin sa kanya na ibigay sa amin ang lahat ng Spiritual Valley Token. Tinurot ni Herschel ang mga daliri habang tila nakangiti sa matanda. Tapos ka na ba sa mga huling salita mo? Tanong niya. Ano ang sinabi mo? Nanlaki ang mga mata ng matanda. Agad namang sumigaw ang babaeng sumugod kasama sina Alex at Luna. Guro, Elder. Mag-iingat. Gusto niyang patayin tayong lahat. Ha! Bang! Agad na kumilos si Herschel at hinampas ang kanyang kamay sa matanda mula sa Floral Valley. Boom! Tarat-tarat! Ang ulo ng matanda ay agad na sumabog na parang pakwan at ang kanyang dugo ay tumalsik sa buong hangin. Gayunpaman, isang protection na layer ng enerhiya sa paligid ng katawan ni Herschel ang hamarang sa lahat ng tumalsik na dugo. Natigilan si Alcina. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1606.
Nagulat din ang lahat mula sa Floral Valley. Herschel Lancaster, galit ka ba? Galit na sigaw ni Alcina Bella. Ha 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 ha. Matapos magsimulang pumatay si Herschel Lancaster, natuwa siya. President Bella, huwag kang magalit dahil ito ay walang kabuluhan. Hindi na kailangan ng mundong ito ang Floral Valley. Kailangan lang malaman ng mundo ang tungkol sa Hygeia Valley. Habang nagsasalita si Herschel, nagpatuloy siya sa pag-atake sa kanyang mga kalaban. Sa isang kisap mata, napatay niya ang 5 pang alagad ng Floral Valley. Bilang isang dalubhasa sa nascent soul, ang pagpatay sa mahihinang kababaihan mula sa Floral Valley ay halos parang pagpatay ng manok. Dagendong. Patayin. Patayin siya. Galit na sigaw ni Alcina. Sa susunod na segundo, lahat ng tao mula sa Floral Valley ay naglabas ng kanilang mga sandata at pinalibutan si Herschel habang inaatake siya ng galit na galit. Sinisikap mo ba akong patayin? Masyado kayong mahina. Umisi si Herschel. Siya ay halos tulad ng isang tigre na pumasok sa isang kawan ng mga tupa. Nagawa ni Herschel na pumatay ng 3 tao sa isang suntok at nagpadala siya ng isa pang 8 lumilipad gamit ang kanyang sipa. Maging si Alcina ay natigilan. Batay sa kanyang impresyon kay Herschel, hindi dapat ganito kalakas ang kanyang martial arts at maaari niya itong patayin sa isang strike. Gayunpaman, ang paglilinang ni Herschel ay lumampas na ngayon sa kanyang imahinasyon. Sa isang kisap mata, mahigit 10 tao ang namatay. Noong una, gustong tulungan nina Alex Rockefeller at Luna Flores ang mga tao ng Floral Valley sa pamamagitan ng pag-abala kay Herschel at pagsasagawa ng palihim na pag-atake laban sa kanya. Pero ngayon, medyo na-intimidate silang dalawa. Ang labanan na ito ay nasa ibang antas. Isa itong one-sided massacre. Kahit si Alcina, ang presidente ng Floral Valley, ay walang magawa kay Herschel. Untik na siyang mapatay ng hampas niya sa palad. Hindi tayo makapaghintay. Kung maghihintay pa tayo, lahat ng taga Floral Valley ay mamamatay na. Hindi na nakapagpigil pa si Alex. Masyado siyang nagalit. Kahapon nag-iwan ng magandang impresyon si Herschel kay Alex na hindi inaasahan na siya ay isang malupit na tao. Thousand Sword Tactics, salakayin mo siya ng sabay-sabay. Ipinatawag ni Alex ang Dragon's Bane of 36 para bumuo ng sword formation bago sumugod patungo sa Herschel. May nararamdaman si Herschel sa puso niya. Agad siyang umiwas sa gilid. Kasabay nito, nakita niya ang pag-atake sa kanya ni Alex. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makokontrol ni Alex ang direksyon ng kanyang Thousand Sword Tactics. Ang sword formation ay lumiko pa sa unahan bago sumugod patungo sa Herschel sa bilis ng kidlat. Anak, hindi ka dapat nasangkot sa malaimpyernong pangyayaring ito. Sigaw ni Herschel. Boom! Tarat-tarat! Ang enerhiya ng chi ni Herschel ay tumaas at walang awa niyang hinampas ang kanyang palad sa mga lumilipad na espada ni Alex. Dahil doon, ang Dragon's Bane of 36 ni Alex ay naging 3 espada muli at bumagsak sa lupa. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na ni Alex kung gaano katakot ang isang nascent soul expert. Bagamat nakamit na ni Alex ang core formation, halos hindi niya matakasan ang pag-atake ng isang nascent soul expert. Samantala, sumali na rin si Luna sa laban. Ang kanyang Sky Devil Zither ay gumawa ng plunging demonic sound. Sa isang banda, ang tunog ay sumalakay sa isip ni Herschel. Sa kabilang banda, ito ay naging mga sonic art na sumanib sa kanyang demonic chi bago itinuro patungo sa Herschel. Guro, nandito sila para tulungan tayo, mabilis na sigaw ng magnanakaw ng Floral Valley kay Alcina. Hindi lamang gusto ng Hygeia Valley na lampasan ng Spiritual Valley Dungeon sa kanilang sarili, ngunit nais nilang lipulin ang Floral Valley, dagdag niya. Lahat, palibutan natin siya ng bilog at patayin. Sigaw ni Alcina. Bagamat makapangyarihan si Herschel, nakaramdam pa rin siya ng pressure kapag nakaharap niya ang napakaraming tao ng magkasama. Si Alex lalo na ay isang tangke na talagang hindi namatay pagkatapos na hampasin ng ilang beses ni Herschel. Gayunpaman, sa susunod na sandali, sumugod din ang mga tao mula sa Hygeia Valley upang tulungan si Herschel. Kabanata 1607. President, ano ang gagawin natin? Masyadong makapangyarihan si Herschel Lancaster.
Hindi natin siya matatalo. Oo. Kung hindi dahil sa pagpipigil sa kanya ng binatang iyon, natatakot akong patay na tayong lahat. Ang mga kababaihan ng Floral Valley ay nataranta ngunit napuno din ng sama ng loob. Mahigit 20 sa kanilang sariling mga miyembro ang patay sa lupa. Ang mga taong ito ay lahat ay buhay at maayos dati. Para silang kapamilya ng mga babaeng ito. Ngayon, ang mga buhay ay mahihiwalay sa mga patay magpakailanman. Samantala, marami mula sa Hygeia Valley ang nagsimulang sumugod muli. Nandito ang mga taong ito para patayin sila. Nanlaki ang mga mata ni Alcina. Harangan ang mga taong iyon. Huwag mong hayaang mapalapit sila sa batang manlalaban na iyon. Ngayon, lahat mula sa Floral Valley ay umaasa kay Alex Rockefeller. Kung mamatay o matalo si Alex, tatalikod si Herschel at haharapin ang mga babaeng ito. Paano biglang naging napakalakas ng Beastard na ito? Hindi hinarap ni Luna Flores ang mga taong nagmamadaling tumulong kay Herschel na lubos na nakatuon sa pagtulong kay Alex. Ang kanyang Sky Devil Zither ay may hypnotic effect na maaaring makagambala sa kamalayan ng isang tao. May kakayahan din itong harapin ang mga pag-atake sa maraming target. Gayunpaman, ang problema ay ang kanyang antas ng paglilinang ay hindi sapat na malakas. Kung siya ay kalahating kasing lakas ng kanyang ina. Klang, klang, klang. Umalangaw-ngaw ang demonyong tunog sa hangin. Ang mga Sonic Arc ay paulit-ulit na dumapo sa katawan ni Herschel, ngunit hindi man lang niya sinubukang iwasan ang mga ito. Para bang ang mga pag-ataking ito ay parang maliliit na patak ng ulan. Hahaha, hahaha. Ang mahabang buhok ni Herschel ay unang nakatali. Ngayon, nagkalat na ang lahat. Mukha siyang demonyong Diyos na bumaba sa mundo. Hindi mo masisira ang depensa ko. How dare you stand in my way? Noong una, gusto kong iligtas ka sa pagliligtas kay Nanami Shochiko, ngunit hindi mo na-appreciate ang ginawa ko at pinilit mong manatili sa malademonyong babaeng ito. Pumunta ka pa dito para sirain ang plano ko. Kailangan mong mamatay. Umiling si Herschel habang inis na nakatingin kay Alex. Itinaas ni Herschel ang isang kamay at inipon ang walang katapusang dami ng espiritual na kapangyarihan sa kanyang kamay. Unti-unting lumitaw ang isang espiritual na espada. Ito ay isang espiritual na kasangkapan. Biglang sumugod si Luna at hinawakan ang kamay ni Alex. Alex, bilisan mo tumakbo. Ang taong ito ay may defensive mystical tool. Ang kanyang espada ay hindi rin karaniwan. Hindi natin siya matatalo, she added. Si Luna ay sumunod sa kanyang prinsipyo ng pagtakas sa tuwing hindi niya matalo ang kanyang mga kalaban. Para naman sa mga taga Floral Valley, walang paraan sina Alex at Luna para tulungan sila. Huli na para tumakbo ka. Pumunta kayo sa impyerno kayong lahat. Soul Harvesting Sword, patayin sila. Ang espada ay may napaka-erangel na presensya na halos parang mga meteorite na nahuhulog mula sa Milky Way. Bago pa man lumagpak ang espada ay naparalisa na sina Alex at Luna sa kahangahangang aura nito at hindi makagalaw. Ito ba ang lakas ng isang nascent soul? Raa! Malakas na sigaw ni Alex. Nang maramdaman ng chaos bead sa kanyang isip na palasyo ang nakamamatay na panganib, ito ay nag-activate. Madaling nakatakas si Alex sa paralysis at tinulak niya si Luna palayo. Mystic Armor, buhayin. Boom! Tarat-tarat. Malakas na tumama ang espada sa likod ni Alex. Matapos itulak ng mahigit 10 metro, lumingon si Luna para saksihan ang eksena. Nanghina ang kanyang mga pupil at nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang mga mata ng demonyong babae ay napuno ng luha halos kaagad. Naputol ang espada. Samantala, bumagsak si Alex sa lupa, hindi gumagalaw. Isang malalim na tagaytay ang nabuo sa lupa na umaabot ng 12 ng metro. Nagulat ang lahat sa nakita. Bali ang mga taga Floral Valley pati mga taga Hygeia Valley ay nabigla. Bagamat lahat sila ay nasa iisang sekta ni Herschel, hindi nila alam na ganito kalakas si Herschel. Hindi ba ito ang katumbas ng isang maladyos na pag-atake? Matapos bumagsak ang espada laban kay Alex, huminga ng mahina si Herschel. Hindi niya nilainggan si Alex. Sa kanyang mga mata, si Alex ay isa ng patay.
Sa katunayan, mula sa pananaw ng lahat dapat napatay na si Alex. Hindi siya gumagawa ng ingay at hindi siya humihinga. Sa totoo lang, hindi man lang tumibok ang puso niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Luna ang pagkirot ng kanyang puso sa sakit. Patayin silang lahat. Ipaubaya mo sa akin ang malademonyong babaeng ito. Inutusan ni Herschel ang mga tao mula sa Hygeia Valley. Pagkatapos noon ay lumingon siya kay Luna. Isang kakaibang itim na kulay ang lumitaw sa kanyang mga mata. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1608. Ang mga pupil ni Herschel Lancaster ay naging mas malaki at ang puti ng kanyang mga mata ay naging mas maliit. Sa pagtatapos, ang mga puti ay ganap na nawala. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Lumalabas na ikaw ay talagang isang taong may tunay na pamana, isa na maaaring gumana sa demonic cultivation. Ang kombinasyon ng yin at yang ay magbibigay daan sa atin na mag-fuse. Hehe. Ikaw ay isang magandang babae sa iyong sarili at nagkataon na gusto ko iyon. Maaari kang manatili sa likod at maging aking manliligaw. Sabi ni Herschel. Sa iyong panaginip. Nagbago ang ekspresyon ni Luna Flores. Itinaas niya ang kanyang Sky Devil Zither. Pagkatapos ay sinimula ni Luna na i-strum ang siyam na kwerda sa kudyor at ang kanyang demonic chi ang naghatid ng huling suntok nito. Sa sandaling iyon, mabangis na tumalbog si Alex Rockefeller sa lupa. Siya ay naging isang sinag ng liwanag at sumugod patungo sa Herschel. Senior, mag-ingat ka. May sumigaw. Agad itong naramdaman ni Herschel. Walang dalawang isip, lumitaw ang kanyang soul harvesting sword sa kanyang kamay at iniswipe niya ito kay Alex. Piff! Diretsong tumama ang talon kay Alex sa kanyang baywang. Ang mystic armor ay hindi ganap na maharangan ang talon. Isang malaking nakanganga na sugat ang lumitaw at halos mapunit ang baywang ni Alex. Gayunpaman, ang kamay ni Alex ay tumama rin sa noo ni Herschel. Ginagamit ni Alex ang Divine Feather Talisman na regalo sa kanya noon ni Luna. Sa sandaling dama po ang anteng-anteng sa noo ni Herschel, tumigil ang kanyang buong katawan sa paggalaw. Boom! Tarat-tarat! Isang strumming na halos parang dagendong ng dragon ang maririnig. Ito ang pinakamalakas na pag-atake mula sa Sky Devil Zither sa mga kamay ni Luna, 9-string strum of death. Ang mga sonic arc ay naging matalas na talam na direktang bumaril patungo sa puso ni Herschel mula sa likuran. Pilit ding tinusok ni Alex ang kanyang 7 blades of death sa lalamunan ni Herschel. Agad na nanlaki ang mga mata ni Herschel sa hindi makapaniwala. Malapit na siyang maging maladyos na figure. Paano siya mamatay sa lugar na ito? Hindi siya dapat mamatay. Isang itim na likido ang umagos mula sa kanyang mga mata. Gayunpaman, mas lalong nagliwanag ang dilim sa kanyang mga mata. Arg! Malakas na sigaw ni Herschel. Ang kanyang mga mata ay nagbuga ng itim na ambon na unti-unting natipon at nabuo ang isang itim na multo. The asterisk man eat. Kayong lahat ay nararapat na mamatay. Ang lakas ng loob mong patayin ang katawan na pinaghirapan kong kontrolin. Kakainin ko kayong lahat. Ang multo ay napuno ng isang pakiramdam ng kasamaan. Kumalat sa kalangitan ang sama ng loob nitong aura. Ang Divine Feather Talisman na may natitira pang paggamit ay nagsimulang magsunog, sa kalaunan ay nawasak. Hindi siya Herschel Lancaster. He's a ghost that possessed Herschel, bulalas ni Luna. Boom! Tarat-tarat! Direktang sinaktan ni Alex ang multo gamit ang kanyang Thunder Palm mantra. Agad na napaungol ang multo sa sakit. Tererat, tererat! Boom! 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 Nang makitang mabisa ang kanyang Thunder Palm mantra, paulit-ulit itong sinaktan ni Alex ang multo. Sa huli, pinatawag pa niya si Maiko Chiba para lumunin ang multo. Samantala, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Alex at bumagsak siya sa lupa. Inawakan siya ni Luna mula sa likod. Hindi ka mamamatay, hindi ba? Habang nagsasalita si Luna, itinulak niya ang kalahating rejuvenation pill sa kanyang bibig. Sumandal si Alex at sinandal ang ulo sa malambot na bagay. Ang kanyang ulo ay nagkataon na lumubog sa mas malalim. Napakaginhawa ng pakiramdam. My queen, pinaghirapan ko.
Wala ka bang masasabing maganda? Nagpout si Luna. Palagi akong nagsasabi ng mga kakilakilabot na bagay na tulad nito, sabi niya. Pilit na bumangon si Alex. Pero, itinulak siya ni Luna pababa. Huwag kang gumalaw. Nagkaroon ka ng matinding sugat. Maging ang iyong mga laman loob ay halos lumalabas na. Hayaan mo akong asikasuhin. Sa katunayan, wala nang natitirang lakas si Alex. Matapos iikot ng kaunti ang kanyang leeg, natagpuan niya ang kanyang sarili sa mas komportableng posisyon. Nagugutom ako. Bigla akong nag-crave ng buns. Kabanata 1609. Patay na si Senior. Patay na si Senior. Hindi siya Senior. Isa siyang demonyo na sinapian ang katawan ni Senior. Paano ito nangyari? Ano ba talaga ang bagay na iyon? Ang mga tao mula sa Hygeia Valley ay naghiyawan. Hindi nila alam ang gagawin. Sa katunayan, hindi nila naiintindihan kung bakit sinimulan ng kanilang senior, si Herschel Lancaster, na patayin ng mga taong Floral Valley. Bagamat ang dalawang sekta ay palaging nag-aaway at walang pinag-isipang mabuti ang isa't isa, ang direktang paghaharap na tulad nito ay hindi pa nangyari noon. Gayunpaman, ang mga damdamin ng mga tao ng Floral Valley ay nagsimulang magbago. Noong una, inakala nilang lahat ng tao mula sa Floral Valley ay patay na, ngunit sa kanilang pagtataka, si Alex Rockefeller at Luna Flores ay halos nagtagumpay na pinatay si Herschel sa huli. Noon ay lumakad si Dominic Brahms, ang amo ng Hygeia Valley. Lumapit siya para tingnan ang mga resulta. Sa kanyang isip, ang antas ng paglilinang ni Herschel ay higit na nalampasan ang lahat mula sa Floral Valley. Ang pagpatay sa kanila ay napakadali kaya tumagal siya ng 15 minuto. Siguradong may kakayahan si Herschel na harapin sila. Gayunpaman, sa pagtataka ni Dominic, nakita niya ang bangkay ni Herschel. Anong nangyari dito? Herschel, paano ka mamatay? Sino ang gumawa nito? Sino ba talaga ang gumawa nito? Dilat na dilat ang mga mata ni Dominic sa takot. Si Herschel ang pag-asa ni Dominic na makatuntong sa The Path of Gods. Ngayong patay na si Herschel, nawala ng pag-asa si Dominic. Nagawa ko. Malamig na sabi ni Luna. Sino ka? Yung taong papatay sa'yo. Kinaweya ni Luna ang kanyang kamay. Napaangat sa ere si Dominic. Sa isang malakas na putok, bumangga siya sa kalapit na gusali. Ang kanyang ulo ay bumangga sa dingding at siya ay namatay ng direkta sa pagkakabangga. Ang master na ito ay walang mataas na antas ng paglilinang. Si Richit Asteris. Ang natitirang mga bagay ay medyo diretso. May battle powers pa rin si Luna. Sa malapit naroon din si Maiko Chiba, isang half-step Ghost King. Samantala, malapit sa 70 ng mga taong Floral Valley ay nabubuhay pa. Nagawa nilang kontrolin ang sitwasyon ng napakabilis. Lady, okay lang ba ang batang mandirigma na ito? Ang presidente ng Floral Valley, si Alcina Bella, ay unang humiling sa kanyang mga nasugatang disipulo na gamutin ang kanilang mga sugat sa lugar. Matapos hilingin sa ilang tao na itali ang mga tao sa Hygeia Valley, lumapit siya kay Luna at nagtanong tungkol sa kalagayan ni Alex. Ibinuka ni Jasmine Gerbera, ang babaeng ginamitan ni Alex ng parasitic poison, ang kanyang bibig. Nung una, may gusto siyang sabihin pero sa huli ay itinikom niya ang kanyang bibig. Maging si Alex o ang lakas ng labanan ni Luna, walang sino man mula sa Floral Valley ang makakahambing sa kanila. Nag-aalala si Jasmine na baka mauwi sa hidwaan ang dalawang partido pagkatapos niyang ilabas ang bagay na iyon. Paano kung magalit si Luna at mapatay din ang presidente nila? Samantala, hindi maganda ang impresyon ni Luna sa mga Floral Valley dahil nalason siya noon ni Jasmine. Si Luna ay hindi kasing bait ni Alex. Huwag kang mag-alala. Hindi siya mamamatay. Malamig na single ni Luna. Hindi alam ni Alcina ang nangyari noon. Matapos makatanggap ng malamig na tugon na ganoon, medyo awkward ang ekspresyon ng mukha niya. Ako ang presidente ng Floral Valley, Alcina Bella. Salamat sa pagtulong mo sa amin kanina. Kung hindi, patay tayong lahat dito. Ang Floral Valley ay sanay sa paggawa ng mga table tasks. Ngayong nasugatan ang batang manlalaban, mayroon kaming mataas na kalidad na gamot sa pagbawi para sa kanya.
Bilisan mo, pakainin mo siya. Sabi ni Alcina. Malamig na tawa ni Luna. Sino ang nakakaalam kung ang iyong tableta ay maaaring makamandag? Hindi ako mangangahas na pakainin siya nito. Tsaka, layuan mo kami, bulyo ni Luna. Lalong naging awkward si Alcina. Hindi nakatiis ang isang matanda sa mapang-asar na tono ni Luna. Tumakbo siya para may sabihin. Paano ka naging bastos? Ano ang ibig mong sabihin na ito ay maaaring lason? Mabait ang ating Pangulo sa pag-aalok sa iyo ng gamot. Paano naging ganito ang ugali mo? Pagwala. Naging malamig ang tingin ni Luna. Tristram niya ang kanyang Sky Devil Zither minsan. Sa sandaling marinig ang tunog ng sitar, ang mga alon ng enerhiya ay dumaan sa lahat. Lahat ng nasa loob ng 30 metro ay apektado kabilang si Alcina. Walang makatayo ng tuwid at lahat sila ay bumagsak sa lupa. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1610. Samantala, isang bilog na may 30 metrong radius ang iginuhit sa paligid ni na Alex Rockefeller at Luna Flores. Napatingin si Luna kay Maiko Chiba. Patayin ang sinumang lumabag sa bilog ng walang awa. Utos ni Luna. Tumingin si Maiko kay Alex bago tumango. Lahat ng tao mula sa Floral Valley ay tila takot na takot, ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Noong nakalaban ni Luna si Herschel Lancaster, ang kanyang mga pag-atake laban sa Nascent Soul Monster ay tila napakahina. Bahagya siyang nag-iwan ng kalmo sa kanya. Kaya naman, inisip ng mga tagalabas na hindi siya gaanong kapaki-pakinabang. Gayunpaman, naunawaan na nila ngayon na ang kanyang antas ng paglilinang ay talagang nakakatakot. Samantala, ang mga kakayahan ni Herschel ay katamtaman lamang sa pinakamahusay. Sa sandaling iyon, lumipat si Jasmine Gerber palapit kay Alcina Bella. President, huwag nating saktan ang 2 taong ito. Ang kanilang mga pamamaraan ay kakilakilabot. Mapait na tumawa si Alcina. Nais ko lang ipahayag ang aking pasasalamat. Sinong nakakaalam? Nagbaba ng tingin si Jasmine. Iyon ay dahil nilason ko siya dati. Kaya naman. Sa sandaling sinabi niya ito, lahat ng nakarinig sa kanya ay bumuka ang kanilang mga bibig sa gulat. Siya ay tunay na matapang na lampas sa katwiran. Samantala, ang puwersa ni Alex ay automatikong nagtatrabaho upang mapangalagaan ang kanyang mga sugat ng espiritual na kapangyarihan. Mabilis nitong inaayos ang sugat sa kanyang tiyan. Bukod doon, nakakuha din si Alex ng ilang malalaking hit mula sa Herschel. Bagamat nakayanan niya ang lahat ng ito, mayroon pa ring mga internal injuries. Reyna, pwede bang humiram ng kahit ano sa iyo? Tanong ni Alex matapos makaisip ng ideya. Gusto mo bang kumain ng buns? Hindi. Malungkot na sabi ni Luna. I'm already kind enough to let you rest on my chest. Ito ang iyong gantimpala sa pagligtas sa akin bilang isang matapang na bayani, dagdag niya. Hindi. Gusto kong humiram ng ilan sa iyong demonic chi. Mukhang effective sa akin ang demonic chi mo, sabi ni Alex. Tumanggo si Luna bago idiniin ang kanyang kamay sa gitnang bahagi ng enerhiya nito. Unti-unting pumasok ang mga alon ng demonic chi sa katawan ni Alex. Biglang nakaramdam si Alex ng kumukulo sa kanyang katawan. Para bang isang kemikal na reaksyon ang nagaganap sa espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Samantala, nag-transmit si Luna ng mensahe sa kanya na may brainwaves. Mas mabuting maglihim ka tungkol sa pagkakaroon ko ng tunay na legacy ng demonic chi. Kapag may lumabas na salita, baka mahuli ako ng may masamang intensyon. Hindi mo na mahiram ang tunay kong legacy ng demonic chi. Ano ang tunay na legacy ng demonic chi? Tanong ni Alex. Ito ay isang lihim na pamamaraan ng Divine Demonic Method. Ang pangunahing focus ko sa paglilinang ay ang Cinnabar Spell. Nagagawa kong pagsamahin ang demonic chi sa espiritual na enerhiya mula sa paglilinang chi, paliwanag ni Luna. Ganoon ba kagaling? Tanong ni Alex. Kaya nga sabi ko hindi ka magpapatalo sa pagiging utusan ko. Maraming lalaki ang may gusto nito pero ayaw ko pa. Reyna, gusto ko pa. Sagot ni Alex.
Makalipas ang ilang minuto, unti-unting gumaling ang mga sugat ni Alex. Masyado siyang naiinip na hintayin na automatikong gumaling ang kanyang mga sugat. Matapos mabawi ang kanyang kakayahang gumalaw, agad niyang ginamit ang kanyang Zarbeco anting-anting upang mapataas ang recovery rate ng kanyang mga sugat hanggang sa matuyo ang dugo at lumabas. Spiritual Valley Tokens. Biglang naalala ni Alex. Mabilis niyang hinanap ang bangkay ni Herschel Lancaster at hinukay ang kanyang damit. Sa katunayan, nakakita siya ng 20 Spiritual Valley Token sa mga bulsa ni Herschel. Ang mga token ng pag-access ay talagang napakaliit at madaling dalhin ang mga ito. Nang makita ng mga tao mula sa Floral Valley na nakuha ni Alex ang Spiritual Valley Token, bigla silang hindi makaupo. May gustong sumugod ngunit pagdating niya sa labas ng bilog, tumibok ang puso niya. Agad siyang huminto sa paglalakad. Batang mandirigma, batang mandirigma. Ano ito? Lumingon si Alex at nagtanong. Batang mandirigma, ang mga bagay na iyon sa iyong mga kamay ay walang silbi sa iyo. Nabibilang sila sa Floral Valley. Tinakaw sila ni Herschel, ang tusong magnanakaw na iyon. Maaari mo bang ibalik ang mga ito sa amin? Tanong niya. Nasa Floral Valley ba sila? Tanong ni Alex habang nakataas ang kilay. Kung ganoon, sabihin mo sa akin kung ano ang tawag sa mga ito, pwede ba? Ito ay mga access token na pagmamayari ng mga alagad ng Floral Valley. Tinatawag silang Floral Token. Sumagot ang taong iyon. Mga Floral Token. Malamig na tawa ni Alex. Inabot niya ang kanyang kamay at diretsyong hinawakan ng tao sa kanyang leeg sa pamamagitan ng manipis na hangin at hinayla siya. Bakit sinabi sa akin na ang mga ito ay tinatawag na Spiritual Valley Token? Sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Tanong ni Alex. Malamig na single ni Luna. Sinabi ko na sa iyo. Bakit mo kailangang iligtas ang mga taong ito? Mga walang utang na loob sila ay B****. Dapat natin silang patayin. Kabanata 16:11. Ang taong ito ay isa sa mga pangunahing elder sa loob ng Floral Valley na namamahala sa library ng Floral Valley at medyo mas matanda kaysa sa presidente, si Alcina Bella. Ang pangalan niya ay Cassandra Lane. Kasalukuyang hawak-hawak siya ni Alex sa leeg mid-air. Siya ay patuloy na sumipa at nagpupumiglas ngunit hindi ito nagtagumpay. Pulang-pula ang buong mukha niya. Hindi lang dahil nasasakal siya, napahiya din siya sa sarili niyang mga kilos. Kanina lang itinaya ni Alex ang kanyang buhay para iligtas ang bawat miyembro ng kanilang angkan, ngunit siya, bilang pangunahing elder, ay sinubukang linlanggan si Alex na ibigay sa kanya ang token. Bukod dito, ang kanyang mga kasinungalingan ay nalantad din sa mismong lugar. Kahit sino ay mamamatay sa kahihiyan kung nangyari rin ito sa kanila. Ang mas masahol pa, ang mga salita ni Luna ay nagdulot ng takot sa kanyang puso. Kung talagang masisira ang Flora Valley dahil dito, siya ang dapat sisihin. I'm so sorry. Humingi ng tawad si Cassandra sa bawat lakas na natitira niya. Ako, alam kong mali ang ginawa ko at handa akong mamatay para sa aking mga kasalanan. Pakiusap mga batang mandirigma, mangyaring huwag sisihin ang buong Floral Valley. Pagkatapos nito, inilabas niya ang kanyang dila, handa siyang kagatin ito at magpakamatay. Inihagis siya ni Alex sa lupa. Sa tingin mo ba hindi ako magagalit sa clan mo pagkatapos mong magpakamatay? Hindi ka ba masyadong mapagbigay? Namutla ang mukha ni Cassandra nang bumagsak siya sa lupa, naputol ang kanyang mga kilos. Ikaw, halika dito. Tinuro ni Alex si Jasmine. Sumunod ka sa amin kapag pumasok kami sa Spiritual Valley. Ako ay isang tao sa aking salita. Gagamutin ko ang parasitic worm sa loob mo pagkatapos nating mahanap ang Dragon Bloodvine. Nagulat si Alcina. Napalingon siya kay Jasmine na may gulat na ekspresyon. Ikaw, mayroon kang parasitic worm sa loob mo. Nagpa siya si Alex na huwag nang pansinin ang mga taong ito. Inawakan lang niya ang isang lalaki mula sa Hygeia Valley at sinabing, dalhin mo ako sa kung saan mo ibinibigay ang iyong kayamanan. Si Richit Asterisk.
Nawalan na ng fighting spirit ang mga miyembro ng Hyjaya Valley kaya wala silang pagtutol sa kahilingan ni Alex. Ilang saglit lang, dinala ng miyembro si Alex at ang iba pa sa isa sa mga silid ng presidente. Narito ang treasury ng Hyjaya Valley. Nakalock ang pinto. Mas pinili ni Alex na sipain na lang ito pababa. Gayunpaman, labis siyang nadismaya nang makapasok siya sa silid. Maliban sa ilang bar ng ginto, wala nang iba pa doon nakakaiba o may halaga. Ang mga ito ay mga ordinaryong materyales lamang sa paggawa ng mga tabletas at droga. Bukod sa mga iyon, mayroon ding isang tambak ng mga sira na tabletas na hindi ginawa ng maayos. Iyon ba? Tila hindi nasisiyahan si Alex nang lumingon siya sa miyembro. Napatango ng husto ang miyembro. Opo, Ginoo. Iisa lang ang treasury sa buong Hyjaya Valley. Hindi talaga ako mangangahas na magsinungaling sa iyo, Ginoo. Isinusumpa ko ang buhay ko. Kumunat ang noo ni Alex at tiningnan ang mga faulty na pills. Anong posisyon ka sa Hyjaya Valley? Sagot ng lalaki. Ako ay isang ordinaryong miyembro lamang na nireranggo sa ika-100 at siyam sa angkan. So ibig sabihin nasa sideline ka lang. No wonder you don't know where the real treasure is, sabi ni Alex habang umiiling. May iba pa? Tanong ni Luna. Sagot ni Alex. Ang Hyjaya Valley ay napakalaking lugar, ngunit ang lahat ng mayroon ito ay mga karaniwang bagay. Paniniwalaan mo ba iyon? At tingnan ang mga maling tabletang ito. Tiyak na hindi sila gawa sa mga ordinaryong materyales. Wala sa mga bagay dito ang maihahambing sa mga ito. Tingnan mo na lang kung ilan dito ang mga ito. Talagang may iba pang mga inventaryo ng mga bihirang materyales sa ibang lugar. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Tinawag ni Alex si Maiko at inutusan itong tumingin sa paligid para sa anumang mga lihim na silid. Dahil isa siyang espiritu, mas maginhawa para sa kanya na maglibot sa lugar. Ngayong nakamit na niya ang core formation, ang kanyang mga kapangyarihan at espiritual na kamalayan ay makabuluhang umunlad din. Noon, maaari lamang niyang palawakin ang kanyang kamalayan sa 5 metrong radius. Ngayon, maaari itong lumawak ng 10 beses ng higit pa kaysa dati. Gayunpaman, alam niyang hindi niya magagamit ang kasalukuyang kapangyarihang ito. Kung hahanapin niya ang isang 50 metrong radius, siya ay pagod na pagod. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1612. Habang pinagpatuloy ni Maiko ang paghahanap sa nakatagong silid, umupo sina Alex at Luna sa isang bench at nagtimpla ng tsaa para sa kanilang sarili, nasasarapan sa inumin habang nagkukwentuhan. Ani Luna, remember what Herschel and Dominic said? Sinabi ni Herschel na nakamit lamang niya ang nascent soul pagkatapos makuha ang sikreto ng Spiritual Valley Dungeon. Tila may isang matandang espiritu na nagawang magnakaw mula kay Herschel noong siya ay nasa lambak na ito. Sagot ni Alex. Kaya sinasabi mo na ang lambak ay hindi ligtas at ang isang bagay doon ay maaaring magdulot ng mas malaking panganib sa atin. Oo. Kung si Herschel ay nasa nascent soul, ang matandang espiritong iyon ay dapat na mas mataas ang ranggo. Buti na lang siya ay isang remnant soul. Ang kanyang espiritu ay malamang na nasira ng husto dati, isang bagay na para sa iyo. No wonder he was that powerful. Akala ko lahat ng nascent soul cultivator ay ganoon kalakas. Mapang-asar ang ekspresyon ni Luna, nakatitig kay Alex na parang tanga. Sa tingin mo, gaano kalakas ang mga nascent souls? Higit pa sa iyo, isang core formation cultivator, marahil. Ipapaalam ko sa iyo na mali ka. Ang true nascent souls ay mas malakas kaysa sa kanya. Hindi pwede. Ang mga makapangyarihan ay 10 o 100 beses na mas malakas kaysa sa Herschel. Coley S. Kung gayon, hindi ba kayang patayin ng isang nascent soul tayong lahat sa pamamagitan lamang ng kanilang kapangyarihan? Masyadong nakakaloka ang lakas ng loob mo. Kung kaya kang matalo ni Herschel hanggang mamatay, hindi ba't nangangahulugan iyon na mayroon kang death wish para sa pagsisikap na pumatay ng isang nascent soul? Sabi ni Luna, you can't say that. Kahit na ito ay maging isang normal na nascent soul, pareho pa rin tayong makakalaban. Bukod pa rito, ang dalawang mystical tool sa Herschel ay lampas sa inaasahan ko.
Tumango si Alex. Napansin ko rin yan kanina. Napakalakas ng defense mystical tool ng lalaking iyon. Hindi man lang namin siya nagawang tamaan. Ito ay mas malakas kaysa sa aking mystic armor. O tama, nasaan na ang mga mystical tools na iyon? Thud. Naglabas si Luna ng bag na kasing laki ng wallet, ang maganda at malastar niya mga mata ay nakatutok sa ekspresyon ni Alex. Ito. Nagulat si Alex, naalala niya ang maalamat na tool. Isang pitaka na imbakan. Alam mo ba kung ano ito? Tanong ni Luna. Tumango si Alex. Gusto mo ba? Tumango ulit si Alex. Bagamat ang isang storage purse, isang space-related treasure, ay itinuturing na isang mababang antas na mystical storage tool, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Alex ang isa. May misteryosong daloy ng enerhiya sa paligid nito. Iyon marahil ang kapangyarihan ng espasyo sa loob. Ang mga lupon ng transportasyon ay nangangailangan din ng kapangyarihan ng espasyo. Nangangailangan sila ng mas mataas na kapangyarihan ng espasyo kumpara sa isang storage purse. Gayunpaman, ang kapangyarihan sa loob ng mga lupon ng transportasyon ay lilito lamang kapag ito ay na-activate. Sa kabilang banda, ang kapangyarihan sa loob ng mga storage purse ay palaging nakapaligid sa kanila. Naningkit ang mga mata ni Luna sa tuwa. At ano ang dapat mong itawag sa akin? Aking Reyna. Ay massage mo rin ang mga binti ko. Oo, aking Reyna. Bagamat minamasahe niya ang malalambot na hita ni Luna, ang mga mata ni Alex ay nakatuon sa pitaka. Pagkatapos ay sinabi ni Luna, wala din akong storage purse pero dahil napakabuting bata mo, sa'yo na ito. Salamat, ang iyong biyaya. Kinuha ni Alex ang pitaka na nag-iisip, masyadong sulit ito. I don't mind calling her a queen as long as I get to have this treasure. Ang bagay na ito ay ganap na hindi mabibili ng salapi, kailangan din para sa paglalakbay. Si Luna ay walang isa, gayunpaman ay handa niyang ibigay ito kay Alex ng ganoon na lamang na napakamapagbigay sa kanya. Pagkatapos ay ipinasok ni Alex ang kanyang espiritual na konsensya sa lugar sa loob ng imbakan na pitaka at natanto na ito ay halos 10 kubiko pulgada, isang medyo malaking espasyo kung isa sa alang-alang na ito ay isang pitaka lamang. Karamihan ay ilang cubic inches lang kung tutuusin. Kung ang isa ay mayroon lamang isang cubic inch, ang may-ari ay maaari lamang mag-imbak ng ilang mahahalagang personal na bagay. Nakapagtataka, isang espada at isang pagod na anteng-anteng ang nasa loob. Ang espada ay ang Soul Harvesting Sword. Ang pagod na anteng-anteng, gayunpaman, ay isang hindi kilalang bagay. Ito kaya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng napakalakas na depensa si Herschel. Maya-maya lang ay bumalik si Maiko sa kanya. Guro, natagpuan ko ang nakatagong silid. Kabanata 16:13. Ang nakatagong silid na nakita ni Maiko ay nasa ilalim mismo ng silid kung saan nakatira ang presidente ng Hygeia Valley. Ito ay napakahusay na nakatago dahil ang pasukan ay nasa ilalim mismo ng isang kama. Kinailangan nilang ilipat ang kama at i-flip ang mga floorboard para makapasok. Kung hindi dahil sa kakayahan ni Maiko na dumaan sa mga bagay, walang karaniwang tao ang makakahanap nito. Pagpasok pa lang nila sa silid, naaninag ni Alex ang bango ng ilang pambihirang halamang gamot. Sa sobrang tuwa nito ay nagningning ang kanyang mga mata. Ito ay isang itim na reishi. Iyan ay goblin weed. O aking Diyos, ito ay hindi totoo. Sa tingin ko ito ang siyam na buntot na bulaklak ng dragon. Sinimula ni Alex na ilarawan ang bawat pambihirang damo na nasa silid. Pagkatapos ay binuksan niya ang pitaka sa pagmamadali at pinalamanan ang mga halamang gamot doon. Hindi siya mapakali hanggang sa makuha niya ang bawat isa sa kanila. Pumasok si Luna sa kwarto, nakayapak na parang modelo. Paikot-ikot siya sa silid dahil hindi siya pamilyar sa mga halamang gamot at hindi rin siya interesado sa mga ito. Matapos mapansin ang isang bookshelf sa sulok na puno ng daan-daang libro, lumakad siya. Si Alex naman ay lalong tuwang-tuwa habang patuloy sa pagkolekta ng mga halamang gamot. Ito ang tinatawag nating treasury. Kasalukuyan siyang kulang sa napakaraming bihirang mga halamang gamot para gawing table task.
Halimbawa, hindi niya mahanap ang mga materyales para gawin ang healing pill na ipinangako niya kay Holly sa loob ng maraming buwan, ngunit lahat ng mga ito ay matatagpuan dito. Binalak niyang gawin ang tableta pagka-uwi niya sa pag-aakalang matutuwa ang batang babae kung gagawin niya iyon. Ang ilan sa mga halamang gamot ay mas mahalaga kaysa sa karamihan. Sila ay may mas mataas na kalidad pagkatapos ng lahat. Wala siyang anumang gamit para sa mga ito sa ngayon kaya kinailangan niyang maghintay hanggang sa siya ay nasa mas mataas na cultivation na ranggo. Sa kabila nito, tila wala pa rin siyang mahanap na dragon blood vines. Talagang dumating ang imbakan na pitaka kung hindi ko madadala ang maraming bagay sa pamamagitan lamang ng aking mga kamay. Napabuntong hininga si Alex matapos kolektahin ang halos lahat ng mga halamang gamot. Iniwan niya ang mga pangkaraniwan sa kwarto dahil tinatamad na siyang mangolekta. Ang kanyang pitaka ay walang sapat na espasyo para sa kanila. Puno na ngayon ng init at kahinahunan ang kanyang mga mata nang lumingon siya kay Luna. Ano ang tinitignan mo? Lumapit ito sa kanya at nagtanong. Sagot ni Luna, ang mga librong ito ay may kaugnayan sa alchemy. Gusto mo ba sila? Kumuha ng isa si Alex at binuklat ang mga pahina. Walang kakaiba sa kanila. Kung ikukumpara sa Ultimate Book of Medicine na nakaimbak sa kanyang isipan, ang mga librong ito ay hindi mahalaga sa kanya. Gayunpaman, hindi niya alam kung ang naturang impormasyon ay kasama sa mga legacies ng Immortal Doctor, kaya pumili siya ng ilang mahahalagang libro para kay Cheryl at isinilid din ang mga ito sa pitaka. Ano ito? Napakabigat. Sa sulok ng bookshelf ay isang maliit na trousseau na tila ginagamit bilang paperweight sa halip. Itim itong uling at parang bato na kasing laki ng kamao. Medyo mabigat din ang pakiramdam, humigit kumulang 30 kilo na itinuturing na mas mabigat kaysa sa karamihan ng metal. Anong log ito? Hindi ko alam, huwag mo na akong tanungin. Ginamit ni Alex ang kanyang espiritual na budi at sinubak ito sa talaang ito, ngunit natanto niya na hindi niya ito mapapasok. Mukhang hindi rin ito espiritual. Nang malapit na itong itapon ni Alex, ang chaos bead sa loob ng kanyang isip na palasyo ay nagsimulang dumagundong. Kasunod nito, nagsimula itong manginig ng hysterically, bumunggo sa buong lugar. Anong nangyayari? Natigilan si Ailes. Ang chaos bead ay tila papatayin siya nito sa sandaling maibaba niya ang log. Parang sinusubukan nitong durugan ang kanyang kaluluwa. Gusto ng chaos bead ang log na ito. Pero bakit? Ano man ang dahilan, naisip ni Alex na kailangan niyang panatilihin ito sa kanyang pag-aari sa ngayon. Tumigil ang butil sa pagkagulo pagkatapos niyang ilagay ito sa pitaka. Gumawa siya ng sarili niya mga pagpapalagay. Ito ay dapat na isang pambihirang tala. Makalipas ang ilang sandali, umalis ang dalawa pagkatapos makumpirm na wala silang pinalampas na iba pang mahahalagang bagay. Noon lang napagtanto ni Alex na may kasama si Alcina at naghihintay sa labas ng pinto. Miss Bella, may maitutulong ba ako sa iyo? Tanong ni Alex. Awkward na ngumiti si Alcina. Master Rockefeller, prangka ako sa iyo. Kami, ang mga miyembro ng Floral Valley ay narito para sa Spiritual Valley Token. Ang Spiritual Valley Dungeon ay nagbubukas isang beses bawat 3 taon. Ilang beses na kaming nakapunta roon kaya alam namin na medyo maraming halamang gamot ang naruroon. Kailangan namin ng medallion ngayon. Kaya't maaari mo bang bigyan kami ng iilan? Tanong ni Alex. Anong mga halamang gamot? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1614. Sagot ni Alcina. Grabe Wids, kailangan natin ito para makapagligtas ng buhay. Sa katotohanan, tiyak na kailangan nila ng higit sa isang damo para magawa ito. Nag-iisip si Alex, ngunit sa halip ay nagsalita si Luna. Maaari naming ibigay sa iyo ang token, ngunit ano ang inaalok mo bilang kapalit nito? Ano ang gusto ninyo noon? Mayroon ka bang anumang mga blueprint ng pagbuo? Pulalas ni Alex. Kailangan niya yon ng medallion. Una, kailangan niyang i-unlock ang lahat ng mga espada sa Dragon's Bane of 36, kaya kailangan niyang magsaliksik ng maraming blueprints. Pangalawa, kailangan niyang ayusin ang teleportation circle na ginamit ng kanyang ama.
Ilang sulyap si Alcina kay Alex, hindi umiimik. Alam ni Alex na may nangyari nang mapansin ang ekspresyon nito. Ipinapahiwatig nito na ang Floral Valley ay mayroon ngang ilang mga blueprint ng pagbuo. Mayroon kaming isang set ng formation boards ngunit kailangan kong banggitin na ang mga board ay hindi kumpleto kaya sila ay karaniwang walang silbi. Tulad ng para sa pagbuo ng mga blueprint. Ang nag-iisang sa aming angka na nagsasaliksik tungkol dito ay si Jasmine. Napatingin si Alex kay Jasmine. Naalala niya tuloy na nakalusot din siya mula sa labas ng formation circle. Maaaring siya ay isang mababang ranggo na magsasaka, ngunit nagawa niyang masira ang porma sayo ng bilog ng madali. Halata na may mga pakulo siya. Sa huli, nagkasundo sila sa isa't isa. Kinuha ni Alex ang hindi kumpletong formation board at nagpas siyang ibalik si Jasmine sa loob ng ilang araw. Obligado siyang sabihin sa kanya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa pagbuo ng mga blueprint. Si Alex naman ay nagbigay sa mga miyembro ng Floral Valley ng 10 token ng piitan. Kailan lilito muli ang piitan? Sagot ni Alcina. Sa lalong madaling panahon, marahil sa paligid ng 2 araw na ito. Maya-maya may tumunog na ringtone mula sa mga bulsa ni Alcina. Lahat tayo ay magkasama. Medyo nakakatawa na marinig iyon sa setting na ito. Ito ay hindi inaasahan mula sa presidente ng Floral Valley na gusto ang mga naturang ringtone. Mahilig kaya siya sa square dancing. Presidente. Ang piitan ay lumitaw. Agad na narinig ni na Alex at Luna ang boses na nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. So lumitaw ng maaga ha. Sige, maya-maya lang, dadating na tayo. Si Richit Asterisk. Nakaupo sa bangka na ibinigay ng Floral Valley, nagpa siya si Alex na tawagan si Dorothy. Sa oras na iyon, nasa bahay si Dorothy, malamig na nakatingin sa 2 hindi inaasahang bisita, sina Essex, Anderson at Emma. Kasalukuyang nakaluhod ang 2 sa kanyang harapan, labis na nagmamakaawa. Sa panahong ito, ganap na pinabayaan ni Dorothy ang kanyang negosyo dahil ang mga kita ay wala sa kanya sa puntong ito. Ang Essex Constructions at Dorothy Alex Constructions ay hindi sapat na malalaking negosyo. Ang pagkuha ng pera mula sa iba ay higit na kumikita kaysa sa paggawa ng negosyong iyon kung tutuusin. Nang huminto siya sa pangangasiwa sa mga operasyon ng kanyang kumpanya, nagsimula ang mga Essex na gumawa ng gulo mula sa loob. Ginamit ni Anderson ang kanyang titulo bilang miyembro ng pamilyang Essex at ang kanyang posisyon sa kumpanya para iukit ang selyo ng kumpanya para sa pribadong paggamit. Ginamit niya ang pangalan ng kumpanya para makabili ng mga construction materials para sa kanyang sarili. Ito ay magiging sanhi ng pagkalugi ng kumpanya. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang kanyang mga pamamaraan ay naging sanhi ng pagkawala ng kumpanya ng halos $200 milyong. Halata namang kumagit siya ng higit sa kaya niyang nguyain. Bukod pa riyan, nakapagsimula na rin si Emma ng isa pang construction company ng mag-isa. Dinala pa niya ang karamihan sa mga kontrata na pinirmahan sa kumpanya ni Dorothy sa kanyang pribadong kumpanya gamit ang dahilan na ito ay isa sa mga opisina ng Dorothy Alex Constructions. Gayunpaman, hindi nila maitatago ang sikretong ito magpakailanman at nahuli ng walang kabuluhan para sa kanilang mga aksyon. Walang pakialam si Dorothy, ngunit nagalit si Claire. Bagamat hindi na siya ganoon ka-extreme matapos gumaling, ang malambot niyang kilos ay kay Alex lamang. Alam niya kung gaano kalakas si Alex ngayon kaya alam niyang makakasama niya ang mabuting panig nito. Gayunpaman, ang kanyang pagkamuhi sa mga Essex ay nakaukit sa kanyang mga buto. Agad niyang iminungkahi na ipadala sina Anderson at Emma sa kulungan. Ito ay labis na natakot sa mag-ama kung kaya't sila ay sumugod na humingi ng tawad sa kanilang mga tuhod. Ayaw ni Dorothy na mag-aksaya ng lakas para kausapin ang 2. Naglakad siya papunta sa mas tahimik na gilid nang matanggap niya ang tawag ni Alex. Darling. Kabanata 16:15. Nasa Hialeah Valley ka ba ngayon? Paano nangyari? Bagamat siya ay si Tita Rockefeller, kumilos pa rin siya bilang isang mahinhin na maliit na asawa sa paligid niya sa kabila ng katotohanan na siya ay napakalakas, na nagparamdam kay Alex na ito ay masyadong surreal. Nang tawagan siya nito, likas niyang tiningnan siya bilang Tia Rockefeller at gustong sabihin sa kanya ang tungkol sa piitan.
Gusto pa nga niyang sumama sa kanya pero nang tawagin siya ni Toek Darling, natigilan siya. Dahil hindi sinasadyang nakatulog siya kay Luna, ang kanilang relasyon ay kasalukuyang nasa isang napaka-interesante na lugar. Higit sa lahat, ang background ng pamilya ni Luna ay medyo nakakatakot kahit para sa kanya. Kung dumating si Dorothy at malaman ang tungkol dito, ano ang gagawin ko? Kung iisipin, gusto na niyang sampelan ang sarili niya. Hindi ba't isang hanggal na bagay ang gawin? Kaya naman agad niyang itinago sa kanya ang katotohanan. Nahuli ako sa isang bagay, ngunit ang lahat ay naging maayos pa rin. Nakakita ako ng napakaraming espiritual na damo kaya tiyak na makakagawa ako ng ilang mga table tasks pagbalik ko. Ngunit wala pa rin akong nahanap na dragon blood vines. Baka magtagal. Gusto mo tulungan kita? No, kakayanin ko ito. Paano ka makakasagot ng may kumpiyansa? Ikaw ba marahil ay nakikipag-away sa kapatid ni Freya, Ham? Nakalimutan mo bang may asawa ka sa bahay? Saglit na binanggit ni Alex si Luna kay Dorothy bago ito lumabas kaya naman alam nito ang tungkol sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi niya talaga inaasahan na may mangyayaring ganito. Nagsimulang pagpawisan si Alex. Siyempre hindi. Napuno siya ng demonyong chi at talagang moody siya. Bakit ko? Kailanman gagawa ng ganoon sa kanya? Huwag mag-overthink, love. May dumating pa lang sa Hygeia Valley na kinabibilangan ng kanilang hinalinhan, Floral Valley. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan ko ng tulong mula sa mga miyembro ng Floral Valley para mahanap ang Dragon Blood Vines. Good, pero kung may kailangan ka, tawagan mo ako anytime. Isasama ko ang 4 na prinsesa para tumulong. Sige. Oo nga pala, nasa core formation ako ngayon. Tumango si Dorothy. Ang galing. Samahan mo ako kung saan kapag balik mo. Pagkatapos ng ilang munting usapan ay in-end na nila ang tawag. Sa paglingon, napansin ni Alex na nakasandal si Luna sa riles ng barko na may hawak na 2 baso ng alak pinagmamasdan ng alon ng Witch River. Natigilan si Alex. Narinig ba niya ang mga bagay na sinabi ko tungkol sa kanya sa telepono? Dahan-dahan itong lumapit sa kanya na nakangiti. Saan mo nakuha ang alak? Pabango. Inabot niya ang isang baso ngunit bahagyang iniwasan siya ni Luna at ibinaba ang buong baso. She then chugged the second glass also. Pagalit ang tono niya. Wala kang makukuha. Bahagyang kumunot ang noo ni Alex at naglakad pabalik sa cabin ng barko. Gayunpaman, muling tinawag siya ni Luna. Bumalik ka rito. May kailangan ka ba? Kaluskos. Inihagis ni Luna ang isang bag ng mani parang barombado. Alatan silang lahat at pakainin sa akin. Ang barkong ito ay isang cruise kaya may mga swing chair sa deck. Kumiga si Luna sa isa sa kanila at sinenyasan si Alex gamit ang kanyang daliri na nagpapahiwatig na dapat niyang sundin ang utos nito. Ahem, Reyna, may problema ba? May sakit ka ba? Hindi. Kung ganoon, bakit parang galit na galit ka? Moody lang ako, may problema ka ba dyan? Natigilan si Alex, ngayon siguradong narinig niya ang pag-uusap nila ni Dorothy. Siya ay medyo malakas pagkatapos ng lahat tulad ng isang maliit na distansya ay walang problema sa kanya. Kahit na lumayo pa si Alex, maririnig pa rin niya ito ng malinaw. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1616. Makalipas ang 2 oras, sa wakas ay nakarating na sila sa pasukan ng Spiritual Valley Dungeon. Ito ay matatagpuan sa kailaliman ng mga kagubatan sa hanay ng Witch Mountain. Laking gulat ni na Alex at Luna nang makita ang pasukan sa piitan. Ito ay nasa ibabaw ng isang sinaunang malaking puno. Sa gitna ng 2 malalaking grupo ay may umiikot itim na pasukan. Tila ito ay isang bibig ng isang hayop, isang walang hukay na kailaliman na maaaring lumunok ng kaluluwa ng isang tao. Presidente, ang mga taong ito ay mayroong 2 grupo ng mga tao na nagbabantay sa pasukan, isa mula sa Hygeia Valley habang ang isa ay mula sa Floral Valley. Ilang taon nang binabantayan ng 2 grupo ang lugar na ito kaya naman nagawa nilang gawing vilya sa kabundukan ng lugar na ito.
Pagdating ng mga miyembro ng Floral Valley, dumating agad ang kanilang mga tanod para salubungin sila. Gayunpaman, halatang natarante sila nang mapansin nila sina Alex at Luna na estranghero. Sa kabilang banda, ang mga gwardya mula sa Hygeia Valley ay nagpapanik. Hindi pa nila nahawakan ang sinuman mula sa kanilang angkan. Sinubukan nilang tawagan ang karamihan sa kanila, ngunit ang kanilang mga tawag ay hindi sinasagot, ang ilan ay hindi makalusot. Kaya naman, wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa oras na iyon. Inutusan nila ang isang tao na magmadaling bumalik upang ipaalam sa iba, ngunit hindi pa rin sila nakakatanggap ng anumang balita. Master Bella, nakita mo na ba si Master Brahms? Tanong ng isa sa mga miyembro ng Hygeia Valley. Kunin mo sila. Sabi ni Alcina habang sinenyasan ng mga miyembro ng Hygeia Valley. Ang mga martial artist mula sa Floral Valley na naka-standby ay agad na sumugod sa kabilang grupo at nahuli ang bawat miyembro. Ano ang ibig sabihin nito, Master Bella? Sinusubukan mo bang sirain ang kontrata sa pagitan nating dalawang angkan? Nagalit ang isa sa mga miyembro. Smack! Isang babaeng nasa edad 30s ang sumampal ng marahas sa mukha ng lalaki. Siya ay mula sa Floral Valley at ang kanyang kapatid na babae ay namatay lamang sa Hygeia Valley. Nais niyang mapatay niya ang lahat ng miyembro ng angkan na iyon. Ang iyong angkan ay nawasak, anong kontrata ang natitira? Ano ang sinabi mo? Nawasak ang angkan natin. Walang paraan. Smack smack smack. Itinaas ng babae ang kanyang kamay at muli siyang sinampal ng 3 beses. Alam ni na Alex at Luna na walang pinuno ang Hygeia Valley nang mamatay ang kanilang presidente at pinakamataas na alagad. Medyo matapang si Alcina na kunin din ang Hygeia Valley. Sa pamamagitan nito, nanatili ang Floral Valley habang wala na ang Hygeia Valley. Gayunpaman, hindi interesado si Alex dito. Mas interesado siya sa pasukan sa puno. Ang pasukan na iyon ay kakaibang katulad ng teleportation circle na nakita niya sa libingan. Ito ay konektado sa isa pang espasyo, ganap na itinatanggal ang distansya sa pagitan nila. Sa isang maliit na talon, tumalon si Alex sa puno. Koy! How dare you? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na bumangon doon? Bumaba ka na. Sinigawan siya ng isa sa mga nakababatang miyembro ng Floral Valley. Wala siyang ideya kung sino si Alex, kaya hindi niya alam kung gaano ito kalakas. Madeline Charming, huwag kang bastos. Saway ni Alcina. Ito po sina Mr. Rockefeller at MS Flores, kaming Floral Valley ay may utang na loob sa kanila, kaya kasama namin sila sa pagpasok sa piitan. Ang batang babae na nagngangalang Madeline ay natigilan at hindi nang ahas na magsalita muli. Paano tayo papasok? Tanong ni Alex. Sinabi ni Alcina, basta mayroon kang spiritual valley token, maaari ka lang pumasok. Ngunit kung hindi mo gagawin, mapupunta ka sa ibang espasyo sa halip, iyon ay lubhang mapanganib. Ginamit naming 2 angka ng lahat sa aming kapangyarihan at binayaran ang presyo noon para makakuha ng 109 na token. Pero 20 na lang ang natitira natin ngayon. So ang ibig mong sabihin ay, ang piitan ay nagbubukas ng 1 buwan bawat ikot. Kapag oras na, ang sinumang may token ay automatikong ibabalik. Gayunpaman kung may mamamatay doon, ang token ay mananatili sa loob kasama ng kanilang bangkay. So ibig sabihin makakahanap pa tayo ng mas maraming token kapag nakapasok na tayo. Oo, at kung papalarin tayo, baka kayanin pa natin. Nag-iisip si Alex at kinuha ang iba pang token at inihagis kay Alcina. Wala akong anumang gamit para sa mga extra para makuha mo ito. Naglakad siya papunta sa itim na pasukan na may kasamang 1 token na wala sa paningin ng lahat. Galit na bulong ni Luna. Anong tanga? Bakit siya nagmamadali? Sa kabila nito, nag-aalala pa rin siya sa kanyang mayordomo kaya't lumukso siya pagkatapos hilahin si Jasmine kasama niya. Till then.